Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buhay ay hindi na sapat ang pagmamahal para manatili ka sa isang relasyon kung paulit-ulit ka namang nasasaktan. Hindi man madaling lumisan ay kailangan mong piliin na palayain ang sarili para muling maranasan ang kapayapaan. Dahil yun din ang iyong kakapitan para hindi ka tuluyang bumigay. Dear Papa Dudut, ako po si Rose, 52 taong gulang, isang ina na lumaki at tumanda sa parehong barangay ng Camarines Norte, kung saan din ako nagkapamilya. Hindi ako perpektong tao, katunayan ay maaga akong nag-asawa. Ang akala ko noon ay sapat na ang pagmamahal para mapanatili ang isang relasyon. Pero nagkamali ako. Marami po akong maling desisyon sa buhay ko. Pero kung may isang bagay akong ipinagmamalaki, yon ay noong naisilang at napalaki kong maayos ang anak kong si Daisy. Siya ang dahilan kung bakit kahit na anong hirap at sakit ang pinagdadaanan ko, ay patuloy po akong lumalaban sa buhay ko. At gaya nga ng nasabi ko, hindi naging maganda ang relasyon namin ng asawa kong si Tomas. Nung unang 5 buwan matapos kaming maikasal ay maayos pa naman ang pagtrato niya sa akin. Masaya at puno ng pagmamahal ang bawat araw namin noon. Pero lumipas lamang ang 1 taon ay unti-unting nagbago ang takbo ng lahat. Naging mainitin ang ulo ni Tomas. Lalo na nang mawalan siya ng permanenteng trabaho. Natuto siyang uminom at palaging may dahilan para magalit. Kapag nalalasing ako ang napagbubuntunan niya ng kanyang galit at pagkadismaya sa buhay niya. Kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato sa akin. Mga salitang unti-unting tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Tinis kong lahat ng yon. Tanging pag-intindi ang mga naging susi para tumagal pa rin ang pagsasama naming yon. Hanggang sa dumating ang araw na nagbuntis ako. Kahit papaano ay nagbago siya. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na ang pagbabago niya, pero nang mga anak ako at nakitang babae ang isinilang ko ay bumalik siya sa dati. Maging ang dating pagtrato niya sa akin noon ay mas lumala pa. Pati ang anak namin halos ayaw niyang hawakan at alagaan. Minsan sinasabihan pa nga niyang istorbo o buwisit yung bata kapag lumalapit sa kanya. Habang lumalaki si Daisy, sobrang layo ng loob niya sa kanyang ama. Madalas kasing pinaparamdam ni Tomas na hindi niya ito anak. Na ikinasasakit naman ang damdamin ko bilang isang ina. Na nakakarinig at nakasasaksi ng pagtrato niyang yon sa bata. At kapag ipinagtanggol ko si Daisy ay nagkakasakitan kami physically. Hindi naman daw kasi lalaki si Daisy kaya wala daw siyang pakialam dito. Ewan ko ba bakit gano'n na lamang ang pag-uugaling meron siya. Pero para sa akin, Papa Dudut, ay mula nang isinilang ko si Daisy, para bang nagkakakulay ang buhay ko. Sa kanya ko nakita ang rason kung bakit kailangan kong tiisin ang lahat ng hirap na kinakaharap ko ng mga panahong yon. Naalala ko pa noon na malakas ang ulan nang umuwi siyang lasing. Kasalukuyan kong pinapakain noon si Daisy at pagpasok pa lamang niya, pabulyaw na inutusan akong ipaghain siya ng gabihan.
Agad ko siyang sinunod sa takot na baka uminit na naman ang ulo niya at saktan na naman ako. Iniwan ko sandali si Daisy sa may sala. Nang magawa ko ng ihain sa mesa ang lahat ng kailangan niya ay bigla na lamang siyang sumigaw na ikinagulat ko. Napaso yata ng sabaw dahil sa kalasingan. Nagalit siya at hinampas ng malakas ang mesa saka ako pinagmumura. Sinubukan ko na lamang umiwas at hindi na lamang siya sinagot para hindi na kami magkagulo pa. Pabalik na ako sa anak ko para pakainin ito nang bigla na lamang akong hampasin ni Tomas sa likod na sinturon. Pinapasok ko agad sa kwarto si Daisy na noon ay 5 taong gulang pa lamang. Inawat ko si Tomas at nagmakaawa pero paulit-ulit pa rin niya akong pinaghampas. Halos mamilipit ako sa sakit dahil yung bakal ng sinturon ang mismong tumatama sa katawan at sa ulo ko. At habang binubugbog niya ako, ang tanging nasa isipan ko lang noon ay ang anak ko. Nakita ko nakasilip si Daisy sa gilid ng pintuan at yakap-yakap ang manika niya. Umiyak na tinawag ako. Patuloy ako sa pagsigaw at pagmamakaawa. Patuloy lamang siya sa paghambalos at pagsipa sa akin. Hanggang sa biglang bumukas ng malakas ang pintuan. "Tigilan mo na si ate." Pagalit na sigaw ng kapatid kong si Arnold na may hawak ng 2x2. Hindi ko na siya napigilan pa noong sugurin niya si Tomas at inihampas ang hawak na kahoy sa likod nito. Pare-pareho kaming nagulat, Papa Dudut. Napaiyak si Tomas sa lakas ng pagkakahampas na yon. Pero mas lalo lang nagalit at nagwala ito. Sinakal nito ang kapatid ko at agad din namang nakawala si Arnold. Wala akong magawa kundi ang umawat at magmakaawang tumigil na sila. Halos mabasag ang mga pinggan at kaldero sa sahig. Nang makita kong akmang sasaksakin ni Tomas si Arnold, dala ng pagkakabigla ay buong lakas ko siyang itinulak. Nakipagagawan ako ng kutsilyo at walang takot na itinuto ko yon sa kanya ng maagaw ko. "Sige, subukan mong lumapit, magkakamatayan na lang tayo dito," sigaw ko. Ang nasa isipan ko lang noon ay hindi ako papayag na saktan niya ang kapatid ko. Sa huli ay si Tomas na rin ang tumigil. Sabi nga niya ay magsama-sama daw kaming mga walang kwenta na pabigat sa buhay niya. Kasunod noon ay narinig ko na lamang ang pagbagsak ng pintuan at mas malakas na hampas ng ulan sa labas. Nang makaalis siya ay saka ko lang napansin si Arnold. Tahimik na nasa tabi ko. Pero may dugo sa labi, pawis na pawis po ito. Pero nakatitig lang sa nakasarang pintuan. Halata ang galit sa mukha at sa mga kamaong kasalukuyang nakayukom habang nangingilid ang luha sa mga mata. "Alam kong hindi ka na naman pumasok," sabi ko na lamang sa kanya. Pilit kong pinipigilan ang luha ko dahil sa pag-aalala sa ginawa niya kanina. "Papa Dudut, alam kong galing siya sa computer shop at hindi na naman pumunta ng paaralan. Lagi ko na lamang siyang pinagsasabihan patungkol sa hindi pag-attend sa mga klase niya tuwing hapon. Paulit-ulit akong pinapatawag sa school dahil sa katigasan ng ulo niya. Napalingon ako kay Daisy nang mapatakbo siya palapit sa akin, saka yumakap. Ramdam ko ang takot niya sa mga nasaksihan kanina. Agad ko siyang pinakalma at pinaliwanagan sa maintindihan niya. Kinarga ko siya bago ko hinarap si Arnold. "Bakit ba ganito ang buhay natin?" tanong ko sa kawalan at tuluyang napaiyak. Yung iyak na may halong galit, awa at pagod. Hindi ako sinagot ng kapatid ko, bagkos ay niyakap lamang ako ng mahigpit. Wala siyang sinabi pero ramdam ko na nandyan lamang siya para sa akin. Habang humahagulhol ako ay yakap-yakap pa din nila ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko ng sandaling yon, Papa Dudut.
Nang maghiwalay ang mga magulang namin noon, ako na ang tumayong magulang ng dalawang nakababata kong kapatid dahil na-depress noon ang nanay namin. Nagkasakit ng malala hanggang sa namatay. Simula noon ay nagkahiwalay na kaming magkakapatid at sa katunayan, Papa Dudut, may ibang pamilya ang tatay namin. Yun ang dahilan kung bakit hiniwalayan siya ng inay noon. 3 ang kapatid namin sa kabit ni tatay kaya kahit humingi kami ng sustento ay wala kaming maaasahan sa kanya. Yung isang kapatid namin na sumunod sa akin ay pinagpasyahang kupkupin at pag-aralin ng tita naming kapatid ni nanay. Habang ang bunso na si Ronald ay mas pinili kong sa poder ko tumira. Para kahit papaano ay magabayan ko lalo na at napakapasaway pa. Katunayan, kasalukuyan siyang nag-aaral sa high school pero napadalas ang pambubulakbol niya kasama ng barkada. Hindi ko na alam kung paano siya patitinuin noon. Pero kahit palasagot, kahit madalas sakit din ng ulo si Arnold, hindi niya ako kayang nakikitang sinasaktan ng asawa ko. Kahit na minsan ay nagiging dahilan siya ng gulo sa bahay. Hindi ko maipagkakaila na may bahagi ng puso ko na nagpapasalamat na nandyan siya. Na tanging tagapagtanggol namin ni Daisy na halos umabot pa nga na nakikipagsuntukan na siya. Lagi ko siyang sinasaway at sinasabihang wag nang makialam sa amin ng Kuya Tomas niya dahil away mag-asawa lamang namin yon. Pero bilang kapatid siguro'y hindi niya ako magawang tiisin. Lumipas nga ang ilang araw na hindi umuwi sa bahay si Tomas. Doon siya nakikitulog sa bahay ng barkada niya. Kapag sinusundo ko naman ay hindi ako pinapansin. Kaya umabot sa puntong napagod ako. Hinayaan ko na lamang siyang gawin ang gusto niya hanggang sa umuwi siya sa amin na hindi nakakainom. Mukhang tapos na sa pagbubuhay binata ulit. May bitbit pa ngang mga pagkain. Naging malambing sa amin at nangakong magbabago na. Patawarin ko na daw. Aaminin ko, Papa Dudut, sa pagkakataong yon ay nagpakatanga ako. Pinatawad ko siya. Ayaw kong ma-broken family kami at maranasan yun ni Daisy. Lahat naman ng tao nagkakamali at kailangan ng pangalawang pagkakataon para magbago. Umasa ako na tototohanin niya yung mga sinabi niya na magiging maayos na ang trato niya sa amin ng anak niya. Akala ko ay mahihintay ko pa ang araw na magbabago siya. Pero mali pala kung iisipin pa yon, Papa Dudut, dahil ang totoo, hindi lahat ng tao ay kayang baguhin ng pagmamahal. May mga tao talagang habang tumatagal ay mas lalo lang nagiging malupit katulad ni Tomas. Hindi ko makakalimutan ang araw na tuluyan na akong nagpasya na tapusin na ang lahat sa amin ni Tomas dahil sa matinding ginawa niya, Papa Dudut. Nung tanghaling galing ako sa palengke matapos magtinda, pagpasok ko sa bahay ay napansin kong wala sa sala si Daisy kaya hinanap ko si Tomas. Bago umalis kanina si Arnold sa palengke at nagpaalam na may gagawing project sa bahay ng kaibigan niya, sinabi niyang iniwan niya si Daisy sa asawa ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin kasi makita si Daisy sa kwarto nang mapagawi ako doon. Muli kong tinawag ang mister ko pero walang sumasagot. At dala ng instinct ko ay dumiretso akong kusina at nakita ko doon si Tomas na abalang umiinom ng alak. Nasaan si Daisy? Tanong ko pero tinignan lamang niya ako. Dinidisiplina ko. Ang laki-laki na pero tatanga-tangang utusan. Binundol ako ng kaba sa mga sinabi niya. Anong ginagawa mo sa anak natin? Nasaan si Daisy? Hysterical ko ng sigaw. Pinelyuhan ko siya sa sobrang kaba at galit na nararamdaman ko. Pero inis na itinulak niya ako. Tumama yung likod ko sa mga gilid ng lababo. Hanapin mo kung gusto mo. Galit na sabi niya. Pabalyang naupo pabalik sa katumungga ng alak.
hanggang sa marinig ko ang mahina at pigil na iyak mula sa labas ng bahay. Natarantang pinuntahan ko ang likuran ng bahay namin at doon ko nakita ang isang sako na nakatali sa may sanga ng puno ng mangga. Gumagalaw-galaw yon habang naririnig ko ang mahinang pag-iyak ni Daisy. Hindi ko na alam kung paano ko mabilis na naakyat yung puno para lamang maibaba yung sako na hindi kami nahuhulog na dalawa. Pagbukas ko noon ay tumambad sa akin si Daisy na nakabaluktot sa loob habang may tape ang bibig. Umiiyak na nilabas ko siya sa sako at niyakap. Awang-awa akong tinanggal ang tali sa kamay niya, Papa Dudut. Habang ginagawa ko yon ay bigla namang nagtaas ng boses si Tomas. Tingnan mo yan, ganyan ka kasi puro lambing. Kaya yan lumalaking tatanga-tanga. Sigaw pa ni Tomas mula sa kusina. Para akong mababaliw sa nangyaring yon, Papa Dudut. Lalo na nang makita ko ang mga latay sa likod at hita ni Daisy. Nanginginig ako sa nakita ko. Pero hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Ang galit ba o ang awa? Inis na tinignan ko si Tomas mula sa bukas na pintuan ng kusina. Disiplina. Disiplina bang tawag mo sa pagtali sa anak mo sa puno matapos mong isako na parang hayop? 5 taong gulang pa lang si Daisy, disiplina ba ang ganito sa'yo, ha? Halos mapasigaw ako sa sakit ng loob sa ginawa niya. Napalit na ng matinding tapang ang lahat ng takot na naipon sa loob ko dahil sa anak kong iyak ng iyak sa dibdib ko. Nagdesisyon ako na ilapit agad sa barangay ang ginawa ni Tomas. Doon ko sinabi lahat ng nangyayari sa bahay. Mula sa pananakit, pagmumura at pambubugbog hanggang sa ginawang pagtatali niya sa anak namin. Pinayuhan ako ng kapitan na huwag na munang bumalik sa bahay, baka daw may gawin pang iba sa aming mag-ina ang asawa ko, lalo pa at nasabi ko rin na iniwan namin ito na umiinom bago kami nagtungo sa barangay hall. Dinala nila kami sa DSWD office sa bayan para makakuha ng tulong sa social worker. Doon ko lang nalaman na may batas pala na tinatawag na RA 9262. O yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Pinaliwanag sa akin ng social worker na pwede kong kasuhan si Tomas at humingi ng protection order para hindi siya makalapit sa amin. Nagpasama din ako ng 2 tanod para puntahan ang kapatid ko sa bahay ng kaklase nito para maabisuhan sa nangyari. Hindi siya sumama sa akin pero nangako naman na hindi muna babalik sa bahay hanggat wala akong sinasabi. Sabi naman ng nanay ng kaibigan niya, pwede naman daw na doon muna si Arnold sa kanila kahit 4 na araw. Agad naman akong nagpasalamat sa kabutihan nila, Papa Dudut. Sa tulong ng DSWD, pinatawag si Tomas. Nagkaroon kami ng harapang pag-uusap sa barangay. Pero kahit galit na galit ako, kahit gusto kong ipakulong si Tomas ay naisipan kong piliin na lamang ang katahimikan. Kinausap ko siya ng masinsinan. Hindi ko na nga alam kung paano ako nagkalakas ng loob. Natitigan siya ng walang takot. Malinaw kong sinabi sa kanya na tapos na kami, Papa Dudut. Naayaw ko na siyang makita ulit at wag na siyang lumapit sa amin ni Daisy. Na kung gusto niyang manatiling malaya, umalis na lamang siya sa bahay at sa lugar kung nasaan kami. Wag na niyang guluhin pa ang buhay namin ng anak niya. Wala siyang imik at parang inis pa nga na tinignan lamang ako bago napilitang tumango-tango. Pinayuhan siya ng kapitan ng barangay na pumirma ng kasulatan na hindi na siya lalapit sa amin, hindi na mananakit at kusang aalis sa bahay at sa lugar. Pumayag siya, Papa Dudut, siguro'y dahil ayaw din niyang humantong sa demanda at tuluyang makulong.
Pag-uwi naming tatlo ni na Daisy at Arnold, sa unang pagkakataon ay nakahinga ako ng maluwag. Simula noon ay tinuruan ko ang sarili kong bumangon. Si Daisy ay tinuruan ko ring maniwala ulit na ligtas siya. Na may ina siyang hindi napapayag na may mananakit sa kanya. Mahirap, Papa Dudut. Napakahirap maging nanay at tatay sa anak mo habang pinapasan mo rin ang bigat ng nakaraan. Pero sa tuwing tinitignan ko si Daisy, alam kong tama ang desisyon kong yon. Mas pipiliin ko ang katahimikan at kaligtasan namin kaysa manatili sa impyernong tinatawag kong tahanan noon. Lumaking simple at masunurin si Daisy. Maagang natuto sa gawaing bahay. Pinalaki kong marunong gumalang sa mga nakakatanda. Habang si Arnold naman ang naging katuwang ko sa paghahanap buhay matapos niyang makatapos ng high school. Ayaw na rin kasi niyang magpatuloy ng pag-aaral kahit na anong pilit ko. Natuto siyang kumita bilang construction worker sa tuwing may proyekto sa bayan. Nagbabarker siya sa terminal ng jeep tuwing linggo para may maipangbili kami ng bigas. Madalas mainit ang ulo niya at may pagkamasungit pero pinipilit ko na lamang na intindihin. Siguro'y dala lamang ng pagod at hirap ng buhay namin noon. Habang lumalaki si Daisy ay napansin kong madalas na silang hindi nagkakasundo ni Arnold. Akala ko nung una ay simpleng tampuhan lamang, pero dumating sa punto na palagi na lamang iritado si Daisy kapag nasa bahay ang tito niya. Kaya na magkasabay kami sa hapunan ni Daisy ay hindi ko na napigilang kausapin siya at tanungin kung ano ang problema nilang dalawa. Napahinto siya sa pagkain at dahan-dahang tumingin sa akin. Kasi naman si tito parang siya na lang lagi ang nasusunod dito sa bahay. Lahat na lang, pinapakialaman. Medyo nagulat ako sa tono niya. Sabi ko na lamang ay mas matanda pa rin ang tito niya kaya dapat naintindihin na lamang niya at baka paraan lamang nito yon para magdisiplina. Disiplina ba yung pinapahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko, ma? Sabat niya ng may halong inis. Kahapon nga lang tinawag niya akong walang modo kasi hindi daw ako nagmano agad. May hawak akong pagkain. Lagi na lang ganun, ma. Parang wala akong karapatang magkamali. Tapos kapag may mga kaibigan akong lalaki, pinapagalitan ako sa harapan ng lahat. Minsan pa nga hinahabol niya yung kaklase kong si Sandro kasi binilhan lang ako ng juice sa kantin. Iniisip na manliligaw ko na. Nakakasakal, ma. Tahimik lamang ako habang pinakikinggan siya sa mga hinanakit na mukhang matagal na niyang kinikimkim. Pero ang pinaka nagpayanig sa loob ko nang sabihin niyang nakita niya daw si Arnold na nandurukot sa bayan noong minsang napadpad sila sa lugar para bumili ng mga gagamitin sa proyekto nila sa paaralan. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi ang hirap tanggapin kasi si Arnold yung kapatid kong itinuring kong kakampi sa hirap. Anak, baka naman nagkamali ka lang ng nakita mo, mahina kong sabi. Ma, ilang beses ko na siyang nakitang may pera kahit na walang trabaho. Sa tingin ninyo, saan galing yun? Doon ako hindi nakapagsalita, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. May mga bagay pala akong hindi alam tungkol kay Arnold. Pagkatapos ng gabing yon ay ilang araw kaming hindi nagkibuan ni Daisy. Ramdam kong nasaktan siya dahil pinilit kong ipagtanggol si Arnold kahit na hindi ko rin sigurado kung kaya ko pang ipagtanggol sa mga susunod. Hanggang sa dumating ang panahon na nag-college na si Daisy. Ipinasya niyang mag-boarding house na lang. Gusto ko mang hindi payagan pero alam kong kailangan niya ng espasyo. Baka nga mas mabuti rin yon para hindi na lumala pa ang sigalot nilang dalawa. At alam ko rin na malayo talaga sa bahay ang university na pinapasukan niya. Naging mabilis ang paglipas ng mga taon. Matapos graduate ay unti-unting natupad ni Daisy ang mga pangarap niya. Nagkaroon siya ng trabaho at natutong mamuhay na mag-isa. Nagpadala siya ng pera sa akin
na panggastos ko sa araw-araw. Naging madalang kaming magkita. Madalas siyang mag-text para mangumusta o magkwento. Sa bawat mensaheng yon ay napapawi ang pagod ko habang umaangat ang anak ko. Si Arnold naman ay lalong pinasasakit ang ulo ko. Nawalan siya ng regular na trabaho at mas pinili ang bisyo at makipagbasag ulo. Madalas umuwi ng lasing kasama ang barkada na napapasama palagi sa gulo. Kaya laging laman ng barangay. Ilang beses ko na rin siyang sinundo sa presinto. Kilala na nga siya ng mga tanod at pulis. Hindi ko na alam kung kailan siya magbabago. Hanggang sa dumating ang araw na may ipinakilala sa akin si Daisy na manliligaw niya. Si Nathan. Napakagalang at halatang mabait na binata. Tahimik lang pero mararamdaman agad ang senseridad. Napansin ko kung gaano kasaya si Daisy sa tuwing kasama si Nathan na dumadalaw sa bahay. Bilang ina, yun lang naman ang gusto ko. Na masaya ang anak ko at ligtas sa piling ng taong nagmamahal sa kanya. Madalas ding mag-abot ng tulong sa bahay si Nathan. Minsan ay siya na mismo ang nag-aayos ng sirang gripo o tumutulong magbitbit ng mga mabibigat na gamit. Hindi ko rin mapigil ang humanga nang malaman kong nagtatrabaho siya sa talyer. Hindi marangyang trabaho pero marangal. At habang lumilipas ang mga buwan ay parang anak ko na rin sa Nathan. Lalo na noong maging magkasintahan na sila ni Daisy. Sa bawat pagdalaw niya, dala niya hindi lang pasalubong kundi respeto at paggalang. Dumating ang araw na kinausap ako ng masinsinan ni Nathan. Magalang na hiningi niya ang permiso ko na pakakasalan daw niya ang anak ko. Hindi ko na hinadlangan pa yon, Papa Dudut. Alam kong karapat dapat siya sa pagmamahal ni Daisy at kahit kasal na sila. Madalas silang bumisita sa bahay dahil mas pinili nilang magpatayo malapit lang sa bahay ko. Yun din kasi ang kagustuhan ni Daisy na syempre ay ganun din naman sa akin, Papa Dudut. Akala ko ay magiging okay na ang lahat pero hindi ko akalain na mas lalala pa ang alitan ng anak ko at ng kapatid ko. Malinaw pa rin sa akin ang gabing nasaksihan ko kung papaanong unti-unting tuluyang nagkahiwalay ang loob ng dalawa. Tahimik akong kumakain nang dumating si Daisy sa bahay. Napansin kong mabigat ang loob niya pero magalang pa din niya akong tinanong kung nasaan ang tiyuhin niya dahil kakausapin daw niya. Napansin kong pinipilit niyang maging mahinahon. Pero dahil lasing si Arnold, lumala na agad ang sitwasyon. Nang magtaas ng boses si Arnold ay napatingin ako sa kanila. Si Daisy halatang pinipigilan ng sarili habang si Arnold naman ay tuloy-tuloy lang sa pagbubunganga. Sa pagkakaintindi ko ay hindi pinautang ni Nathan si Arnold na kinakasama ng loob nito. Tinawag niyang madamot si Nathan at mapagmataas si Daisy, habang si Daisy naman ay sinagot din niya ng pabalang ito. Pinilit kong mamagitan sa kanila para kung nasa gitna ng apoy ng sandaling yon, Papa Dudut. Sa uli nagpaalam sa akin si Daisy na aalis na, pero kitang-kita ko ang inis sa mukha niya. Si Arnold naman salita pa din ang salita. Simula noon, hindi na sila nagpansinan pa. Akala ko nga yun na ang huling away nila pero nagkamali ako. Isang hapon, paggabi na yon nang kumatok si Daisy sa pintuan. Pagbukas ko ay nakita ko siyang galit na galit. Dire-diretso siyang pumasok, tinanong kung ano ang nangyayari. Pero hindi niya ako sinagot. Galit na pinagbabato niya ako agad ng malulutong at masasakit na salita si Arnold. Narinig kong nadatnan nilang mag-asawa na binuksan ni Arnold ang garahe nila kasama ang iba pang mga lalaki. Kinuha daw ng mga yon ang mga gamit ng asawa niyang si Nathan at pati ang welding machine na gamit nito sa trabaho. Lahat yon ay ibinenta daw ni Arnold, Papa Dudut. Para akong binagsakan ng langit at lupa pagkarinig ng lahat ng yon. Parang may kung anong sumabog sa dibdib ko.
habang nakikinig. Hindi ako makapaniwala na nagawa yon ni Arnold sa pamangkin niya. Ilang minuto din ang tinagal ng sagutan nila. Maraming bagay na isinumbat si Daisy at ganon din si Arnold. Maging ang mga nakaraan ay nabanggit din niya, kaya doon na ako pumagitna at inawat sila bago pa lumalim ang alitan nila. Napansin ko kasing hindi na maganda ang mga nasasabi nila sa isa't isa. Baka magkasakitan pa nga, kaya pinakiusapan ko si Daisy na kumalma at lumabas na muna. Inihatid ko siya sa harapan ng bahay nila. Ako na rin ang humingi ng pasensya para sa nagawa ko sa kanila ni Arnold. Napagsabihan ko din siya na sobra na siya sa mga nasabi kanina. Hindi ko alam na yun na pala ang ikakagalit niya. Madami siyang sinabi tungkol sa ibang mga pinagagawang masama sa kanila ni Arnold. Bago niya ako masigawan na kinakampihan ko na lang daw palagi ang kapatid ko. Kahit perwisyo na. Pilit niya akong pinauwi, baka kailangan daw ako ng kapatid kong alagain ko. Habang nagsasalita si Daisy ay napayuko na lamang ako, Papa Dudut. Pilit na nilulunok ang sakit at hiya. Naiiyak ako hindi lang sa galit kundi sa labis na pagkadismaya. Pinagsama-sama sa dibdib ko ang inis, awa at guilt. Awa para sa kanilang mag-asawang naagrabyado. Inis at galit kay Arnold na hindi man lamang marunong lumugar. Guilt dahil alam kong kahit papaano ay ako rin ang ugat ng koneksyon nilang dalawa. Ako ang nagpilit noon na ayusin nila ang relasyon nilang magtiyo. Pero heto, mas masahol pa ang naging kapalit. Para akong napahiya sa ginawa ng kapatid ko. Gusto kong magalit ng todo kay Arnold, pero sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ang puso ko na naaawa na sa kanya. Iniisip ko kung saan ako nagkulang bilang kapatid, bilang ina, at bilang tagapamagitan sa dalawang taong pareho kong mahal. At sa bawat pagdaan ng araw, lalo kong nararamdaman na unti-unti nang nabubuwag ang pagkakaisa ng pamilyang matagal kong inalagaan. Isang tanghali pauwi na sana ako mula sa palengke nang marinig ko sa kalsada ang sigawan ng mga tao. Paglingon ko ay nakita ko si Arnold lasing na naman. Nakipagsagutan sa tatlong lalaki sa tapat ng tindahan. Ilang saglit lang ay nauwi po yon sa gulo. Napatakbo ako para lumapit sa lugar at naging mabilis ang lahat ng pangyayari. Nagkalat ang dugo sa kalsada. Bago ko pa malapitan si Arnold ay nahawakan na siya ng mga pulis na nagroronda. Napasigaw ako habang hinahatak nila ang kapatid ko. Huwag niyo siyang saktan, parang awa niyo na. Pero hindi nila ako pinakinggan. Halos masubsob ang muka ng kapatid ko sa semento matapos nilang mapusasan. Dinala nila ito sa presinto, duguan ang labi at walang wisyo. Naisip ko pa nga noon na pabayaan na lamang siya doon para magtino, pero hindi ko naman siya magawang abandonahin. Lumipas nga ang ilang linggo, nakita ko naman ang pagbabago ni Arnold matapos kong mailabas sa presinto. Maging sa bahay ay kumilos na din siya habang nagpapagaling ng mga sugat niya. Yun nga lang ay hindi talaga siya mapakali hanggat hindi nakakainom. Pero natutupad naman niya ang pangakong isang bote lang ng pulang kabayo sa isang araw. Isang umaga galing ako sa palengke nang marinig ko ang mga kapitbahay kong nagkwekwentuhan sa kanto. Hindi ko naman sana sila papansinin pero bigla kong narinig ang pangalan ng anak ko. Ang sabi nila ay nakita raw nilang palaging sumasakay ng tricycle si Daisy at ang asawa nitong si Nathan. May nakapagsabi daw na pumupunta ang mga ito sa ospital para magpagamot. Napahinto ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong kaba at lungkot ang bumalot sa dibdib ko. At nag-guilty din ako dahil sa sobrang pag-aasikaso ko sa mga papeles ng kapatid kong si Arnold para mailabas siya sa presinto. Ay hindi ko namamalaya na napapabayaan ko na kumustahin ang anak ko.
Ang akala ko kasi ay ayos na sila ni Nathan kaya hindi ko na rin masyadong iniisip. Pero nang mga sandaling yun ay dumiretso agad ako sa bahay nila kahit alam kong may tampuhan pa kami. Ina pa rin ako papadudot at mas nangibabaw sa puso ko ang pag-aalala kesa sa pride. Pagbukas ni Daisy ng pintuan nang makita niya ako. Wala akong narinig na salita mula sa kanya kundi ang yumakap agad siya sa akin at umiyak. Ramdam ko ang bigat ng dinadala niya ng sandaling yon, papadudot. Pinapasok niya ako. Doon ko nakita ang kalagayan ni Nathan na halos hindi ko na makilala sa sobrang kapayatan. Namumutla, may mga sugat sa katawan at bukol sa leeg at likod ng tenga. May hose din na nakakabit sa ilong nito. Sabi ni Daisy, nagsimula lang daw na nilagnat ito ng mataas. Ilang hospital na raw ang pinuntahan nila para patingnan ito pero wala pa ring makatukoy sa akin na dumapo dito. Normal lahat ng test result sa hospital. Lahat naman daw ng bilin sa kanya ng doktor para sa paggaling ni Nathan ay ginawa na niya. Pero parang lalong lumalala ang sitwasyon nito. Sabi din niya nahihirapan na raw lumunok ng kahit na anong pagkain o inumin sa Nathan. Kaya ang ipinayo sa kanya ng doktor ay lagyan na ng hose ang ilong na diretso sa bituka para kahit papaano raw ay malagyan ng fluid ang tiyan nito at hindi masugat sa loob. Napaupo ako noon sa gilid ng kama. Hindi ko na malayang tumulo na rin ang mga luha ko, papadudot. Ang sakit makita na gano'n na ang kalagayan niya. Lalo na't alam kong mabait at masipag na tao si Nathan kaya bakit nangyayari sa kanya ang mga ito. Mula noon ay halos araw-araw na akong pumupunta kina Daisy. Nagluluto ako, nag-aayos at minsan kahit ako na rin ang naglalaba para sa kanila dahil alam ko namang hindi na halos magkanda-ugaga ang anak ko sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa asawa niya. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa lalo na noong panahong yon. Pero habang tumatagal ay napapansin kong parang napanghihinaan na siya ng loob. May mga sandaling tahimik lamang siyang nakaupo sa tabi ni Nathan, hawak-hawak ang kamay nito. Wala po siyang sinasabi pero bilang ina ay ramdam kong pilit niyang nilalabanan ang takot sa pwedeng mangyari. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang dumapo kay Nathan pero isa lang ang panalangin ko noon na sana'y gumaling na ito. Binibisita ko sila palagi sa bahay nila pero may isang araw na hindi dahil biglang nagkasakit si Arnold kaya inalagaan ko din ito habang abala din ako sa palengke tuwing umaga. Nang dalawin ko si Daisy nalaman kong bumisita ang nanay at mga kapatid ni Nathan sa kanila. Pinalbularyo daw ng mga ito si Nathan at ang sabi daw ng albularyo. Mga ilang araw lang daw ay gagaling na ang asawa niya. Lumipas pa ang mga araw, unti-unting ang bumalik ang sigla ni Nathan hanggang sa tuluyang gumaling. Pero kasabay, nang ginhawang yun na lamang kong itinakbo si Arnold sa ospital ng kaibigan niya. Bigla na lang daw lumupasay ito habang nagtatrabaho sa bubong ng bahay nila. Nang puntahan ko si Arnold, halos hindi ko na rin siya makilala. Biglang pumayat ito sa loob lamang ng kalahating araw. Nanginginig at puno ng pasat sugat. Sabi ng mga doktor ay mahina na raw ang atay niya. Mataas ang blood sugar. Kaya maraming tumubong malalaking sugat na sobrang baho. At may komplikasyon pa siya sa dugo. Dahil din sa pagkakahulog ay nagkaroon ng blood clot sa likod ng kanyang ulo. Hindi ko na napigilang umiyak at niyakap ko siya. Nanalangin na magkaroon ng himala na gumising pa siya. Pero ilang araw lang papadudot ay pumanaw na si Arnold. Ilang buwan matapos ang libing ay binenta ko ang bahay at lupa ko dahil sa alok na din ng anak ko na sa kanila na lang tumira. Pumayag na ako dahil malulungkot lamang ako kapag nanatili pa ako sa bahay ng mag-isa. Papadudot, maaaring pamilyar ang kwentong ito sa inyo. Sapagkat sabay po kaming nagpadala ng kwento ng aking anak. Ito naman po ay sa aking perspektibo.
Hanggang dito na lamang po ang maibabahagi kong kwento ng buhay ko bilang isang ina, isang asawa at isang kapatid. Maraming salamat po and God bless sa inyo at sa inyong mga listeners. Lubos na gumagalang, Rose. Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Rose. Ang kwento mo ay isang paalala na walang kapantay na lakas ang isang ina. Sa kabila ng karahasan, takot at pagkasira ng pamilya, pinili mong maging matatag para sa anak mong si Daisy at sa kapatid mong si Arnold. Naging buhay na patunay ka sa pagdurusang dulot ng maling pagmamahal. Ngunit, higit naming nalaman ang puso mo bilang isang ina na marunong umunaw at magpatawad kahit sa kabila ng sakit ng pagsubok ng iyong pamilya. Sa bawat sugat na iyong tinamo, pagmamahal pa rin bilang ina at isang kapatid ang pinairal mo. Minsan ang buhay ay magdadala ng sakit, karahasan at pagkawasak, pero laging tandaan na hindi kailangan manatili tayo sa kadiliman ng nakaraan. Tulad ni Rose, piliin mong bumangon para sa mga taong mahal mo. Matutong magpatawad, hindi dahil madali kundi dahil yon ang paraan para makalaya ka sa isang mabigat na sitwasyon. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa kakayahang lumaban kundi sa kakayahang magmahal at umunawa kahit gaano pa ito kasakit. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din po ang Papa Dudut family. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.